Magandang araw mga bata! Maligayang pagbabalik sa ating klase sa Mother Tongue Days. Muli, ako si Binibining Crisel Ladia, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay magagamit natin sa buong linggo ng October 26 to 30, 2020. Ngunit bago natin simulan, alamin muna natin ang mahalagang bagay na dapat nating tandaan at sundin sa ating online class. Ngayong alam na natin ang mga pamantayan at dapat nating tandaan habang ginaganap ang online class, ipagpatuloy na natin ang ating bagong aralin. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa pangalang nabibilang at hindi nabibilang. Ngunit bago natin simulan, unahin muna natin ang ating maiksing pagsasanay. Dito natin subukin kung meron na ba tayong nalalaman tungkol sa aralin at kung hanggang saan ang ating nalalaman. Subukan nating sagutin ang unang pagsasanay. Para sa ating unang pagsasanay, ang ating panuto ay piliin ang letra ng tamang sagot. Mga bata, ito ay makakatulong para inyong masagutan ang inyong module o ang inyong worksheets. Makinig mabuti. Para sa unang tanong, ang patlang ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. A. Pandiwa, B. Panghalip, o C. Pangalan. Ang wastong sagot ay titik C. Pangalan. Para sa ikalawang tanong, ang patlang ay tumutukoy din sa pangalang pamilang. A. Pangalang di nabibilang, B. Pangalang nabibilang, o C. Pangalang pambalana. Ang wastong sagot ay titik B. Pangalang nabibilang. Ikatlong tanong, hindi ko naiiwan ang laruan ko. Alin ang salitang tumutukoy sa pangalan? A. Ko, B. Hindi, o C. Laruan. Ang wastong sagot ay titik C. Laruan. Para sa ikaapat na tanong, alin sa mga salitang pangalan ang mahirap bilangin ng iisa? A. Bawang, B. Kamatis, o C. Mantika.
Ang wastong sagot ay titik C, mantika. Para sa ikalimang tanong, alin sa mga salitang pangalan ang maaaring bilangin ng isa-isa? A. Panyo, B. Patis, o C. Suka? Ang wastong sagot ay titik A, panyo. Ngayong tapos na nating sagutan ang maikling pagsasanay o ang unang pagsubok, masaya ko kayong binabati sa inyong mga naging puntos. Kung ano man ang inyong naging puntos, iyan ay palalawakin pa natin sa mga susunod pa nating aralin. Ngayon naman mga bata, tayo ay magbalik tanaw o mag-review tungkol sa mga nakaraan niyong aralin na may kinalaman sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Simulan natin. Balikan at alalahanin natin ang kahulugan ng pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, o puok, at hayop. Tingnan natin kung masasagutan natin ang mga sumusunod na bilang. Tukuyin natin ang wastong pangalan ng mga nasa larawan. Ang angkop na pangalan na nasa unang larawan ay bahay. Para naman sa ikalawang larawan, ito ay lapis. Ang angkop na pangalan ng nasa larawan ay pusa at ang panghuli ay mga bata. Lahat ng larawan na tinalakay natin sa ating baliktanaw ay may kinalaman sa kahulugan ng pangalan. Katulad ng sabi natin, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar o puok at hayop. Ito rin ay gagamitin natin para sa ating aralin. Ngayong nasagutan na natin ang unang pagsasanay at ang ating pagbabalik-tanaw o ang pagre-review, alamin naman natin ngayon ang ating magiging aralin sa pamamagitan ng pagbabasa ng maikling dialogo. Makinig ng mabuti mga bata. Ang dialogo na ating babasain ay isinulat ni Nelia D. Bamba at isinalin ni M. Dolot. Wika ni Nanay, Doris, maaari bang ikaw na lang ang mamalengke? Kailangan ko kasing tapusin itong uniformeng tinatahi ko. Kukunin na ito ni Binibining Cart bukas. Sagot ni Doris, Opo nanay, ano po ba ang bibilhin ko? Wika ng kanyang nanay, magluluto tayo ng sinigang na isda para sa tanghalian. Kaya kakailanganin natin ng isda, kamatis, sibuyas, at kangkong. Ang sagot naman ni Doris, ililista ko po para wala akong makalimutan. Dagdag ng kanyang nanay, bumili ka ng 1 kilong bangus, 2 sibuyas, 4 na kamatis, 1 labanos, 5 okra, at 1 taling kangkong. Bumili ka rin ng 1 supot na pampaasim, asin, 2 pirasong berdeng sili, at 2 pirasong gabi. Sagot naman ni Doris, mayroon pa po ba, Nay? Wika ng kanyang nanay, tingnan mo kung makakabili ka pa ng 1 kilong saging o hinog na papaya para panghimagas. Heto ang pera, huwag mong kaligtaang bilangin ang sukli. Yan ang maikling dialogo na ating tatalakayin para sa ating aralin. Ngayon mga bata, simulan naman natin talakayin ang ating binasang dialogo sa pamamagitan ng paggamit ng chart. Tumingin ng mabuti sa screen mga bata, ito ang ating gagamitin para talakayin ang dialogo na ating binasa kanina. Sa pagbabasa natin kanina, mayroon tayong mga narinig na salita, kagaya ng 1 kilong bangus,
2 sibuyas, 4 na kamatis, 1 labanos, 5 okra, 1 taling kangkong, at 2 pirasong gabi. Ngayon mga bata, ano ang tawag sa mga salitang ito? Bakit sila magkakasama sa iisang kolum? Ang tawag dito ay pangalang nabibilang. Bakit natin sila tinawag na pangalang nabibilang? Dahil sila ay kaya nating bilangin sa daliri, sa mata at sa ating isip. Sila ay maaari nating bilangin ng isa-isa. Kasunod dito ay narinig din natin ang isang supot na pangpaasim at asin. Ngayon mga bata, ano naman ang tawag sa mga salitang ito? Sila ang tinatawag nating pangalang hindi nabibilang. Bakit natin sila tinawag na pangalang hindi nabibilang? Dahil sila ay hindi natin kayang bilangin ng daliri, hindi kayang bilangin ng mata, at hindi kayang bilangin ng isip. Sila ang mga hindi nabibilang o hindi kayang bilangin ng isa-isa. At dahil binigyan na tayo ng halimbawa ng ating binasang dialogo, tingnan naman natin ang iba pang halimbawa ng mga pangalang nabibilang. Ilan sa mga halimbawa ng pangalang nabibilang o ng mga bagay na kaya nating bilangin ay upuan, prutas, tsinelas, libro, bola, at damit. Kasama sila sa halimbawa ng pangalang nabibilang dahil kaya natin silang bilangin ng isa-isa at kaya natin silang bilangin sa ating mga daliri, sa ating mata, at gamit ang ating isip. Ngayon naman ay tingnan natin o kilalanin natin ang iba pang halimbawa ng mga pangalang hindi nabibilang. Ilan sa mga halimbawa ng pangalang hindi nabibilang ay ang mga sumusunod. Una, kape, tubig, ice cream, buhok, toyo, at harina. Ang mga sumusunod na halimbawa ay kabilang sa pangalang hindi nabibilang dahil hindi natin sila kayang bilangin gamit ang ating daliri, ang ating mata, at ang ating isip. Mga bata, base sa ating tinalakay ngayon at nakita nating halimbawa ng pangalang nabibilang at hindi nabibilang, ano naman ang mga dapat nating tandaan? Ito ang mga bagay na dapat nating tandaan mga bata. Una, ang pangalang nabibilang ay kilala rin bilang pangalang pamilang. Ito ay kaya nating bilangin ng daliri, mata, at isip. Kaya rin natin itong bilangin ng isa-isa. Susunod na dapat nating tandaan ay ang pangalang di nabibilang ay kilala rin bilang pangalang hindi pamilang. Ito ay hindi natin kayang bilangin ng daliri, mata, at isip. At lalong hindi rin natin nabibilang ng isa-isa. Yan ang dapat nating tandaan sa ating aralin ngayon. Ngayong alam na natin ang mga dapat tandaan at hindi dapat malimutan tungkol sa ating aralin, sagutan naman natin ngayon ang ating karagdagang gawain. Makakatulong ito para masagutan ang inyong modules at worksheets. Simulan na natin. Para sa ating karagdagang gawain, ang panuto ay alin ang pangalang di nabibilang sa bawat pangkat. Kailangan nating tukuyin ang pangalang hindi nabibilang sa bawat pangkat ng mga salita. Simulan na natin. Una, A. Patis, B. Pato, C. Pusa. Alin ang pangalang hindi nabibilang? Ang
Ang wastong sagot ay A. Patis. Ikalawa, A. Bahay, B. Basahan, C. Buhok. Alin ang pangalang hindi nabibilang? Ang wastong sagot ay C. Buhok. Ikatlo, A. Ulan, B. Ulo, C. Unggoy. Alin sa mga sumusunod ang pangalang hindi pamilang? Ang wastong sagot ay A. Ulan. Ikaapat, A. Alikabok, B. Alkansya, C. Aparador. Ang wastong sagot ay A. Alikabok. 5. A. Bangus, B. Bayabas, o C. Buhangin. Ang wastong sagot ay C. Buhangin. Nasagutan na natin ang ating karagdagang gawain. Nakakuha ba kayo ng mataas na puntos? Ituloy natin ang pagsasagot sa pangwakas na pagsusulit. Para sa ating pangwakas na pagsusulit, ang panuto ay tukuyin kung ang nakasulat sa bawat bilang ay PP o pangalang pamilang at DP kung di pamilang. Para sa unang salita at larawan, tabo. Ang wastong sagot ay PP o pangalang pamilang. Para naman sa ikalawang salita at larawan, yero. Ang wastong sagot ay PP o pangalang pamilang. Para sa ikatlo, asukal. Ang wastong sagot ay DP o pangalang di pamilang. Para sa ikaapat na salita at larawan, pintura. Ang wastong sagot ay DP o pangalang di pamilang. Para naman sa huling salita at larawan, unan. Ang wastong sagot ay PP o pangalang pamilang. Mga bata, diyan nagtatapos ang ating pagsusulit. Sana ay nakakuha kayo ng mataas na puntos at nakatulong ang ating tinalakay ngayon upang mapalawak ang inyong kaalaman tungkol sa pangalan, pangalang nabibilang, at pangalang hindi nabibilang. Muli, maraming salamat mga bata at dito nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Maraming salamat. Ito si Binibining Criseladja. Paalam!